Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O aming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos noon ngayon at magpakailanman, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos na may-ari ng aming mga buhay, kaya ikaw, O Diyos, ang karapat-dapat ng isang bahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, Diyos, minsan pa, sa buhay at kalakasan na muli mong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa araw na ito, Diyos, na muli mong ipinahintulot na magkaroon ng gawain mo sa simbahan ng Taluto. Salamat at narito kami ngayon upang patuloy kaming magninilay o mag-aaral tungkol sa iyong mabuting balita. Loobin mo, O Diyos, na anuman ang mensahe na aming mapapakinggan, ito ay tumimo sa aming mga puso at makita ito sa araw-araw naming buhay. Kaya Panginoon, ngayon pa lang, inaangkin na namin ang isang katagumpayan ng buhay na mula sa iyo sa pamamagitan ng iyong mabuting balita. At sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin na 100% katagumpayan ng buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At aming purihin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. So ang pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, kung may dala kayong Biblia at kung wala naman, ito natin ang ating pakikinig sa mabuting balita ng ating Panginoon. At ang pagbasa ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, talata 29 hanggang 39. Ito pa rin yung karugtong ng ating Ebanghelyo noong nakaraang linggo, no, Sunday Gospel. So, sabi dito sa Mark 1:29-39, mula sa sinagoga, sila'y nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres, kasama nila sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon din, inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat na may sakit at ang mga inalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa, bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit-bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sige po, purihin natin ang Panginoon, ibigyan natin ang pinakadabis na palakpak para sa ating Diyos na buhay. So, pwede na po tayo maupo sa biyaya at presensya ng ating Diyos. Maraming salamat at muli magkakasama tayo sa lugar na ito ng Taluto. So, nadagdagan nga tayo ngayon, ano? Sa sunod na mas madagdagan pa tayo. No? Kanina, sabi ni Sister Joy, 3 lang tayo, 2 na tayo. Sa loob ko. Ito mga ito, iniisip agad na walang darating. So isipin agad natin na darating. Amen? Maya-maya may dumating na. So, ating pagbasa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ulitin ko, ito ang ating Ebanghelyo sa darating na araw ng linggo. Amen po? Pero bago tayo magpatuloy, mga kapatid ko sa Panginoon, paalala ko sa Sabado, ang ating dayosisa. Ito ang unang dayosisa na kung saan mula nang dumating ang kurikong sa ating bayan. Hindi ko tinatawag na COVID yan kurikong. So, di naman kasi ako niniwala na ano yan bagong pangalan lang yan. Dati na yung mga sakit,
dati ng sakit, at pinapangalanan ng bago. So, ulitin ko, ang ating unang diocesan ay sa araw ng Sabado. At alam niyo na po siguro ang oras kung ano ang simula. No? Ako ang mag-formation, then magtutok din si Father Skilton at si Sir. No? So, nawa ay maaga din tayo para makapagsimula din tayo ng maaga. Amin po ba? At meron tayo, alam naman natin ang mga obligasyones natin. Sa pagpunta natin doon, meron tayong mga kaukulang na halaga na ibibigay natin para sa diocesan. So yun pa rin naman, wala pa rin naman pagbabago yun. Kung ano yung binibigay nyo noon, ganun pa rin ngayon. Amen po? So, ang aking paksa ngayon na aking ibabahagi sa inyo ay the power of Jesus revealed. O ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ay naihayag. Amen. So, kung pag-uusapan natin tinatawag nating kapangyarihan, ang mga tao dito sa lupa, may masasabi ko, may mga taong may kapangyarihan. Pawala-wala ito, no? Okay lang ba? O pwede na kayang alisin ko na lang ito. Pwede po. Oh, okay. Pawala-wala. Ha? Wire sa wire na. Okay. Mawala. Doon na niya. Ano pa? Distraction patuloy sa akin. Na? Alisin na lang. Total, abot naman ang tinig ko dyan. Di po ba? So, kung kapangyarihan ng ating pag-uusapan dito sa lupa, nasabi kong mayroon mga taong may kapangyarihan. Amen? Mga namumuno sa bansa natin, mga mula sa Pangulo, mga gobernador, senador, o sino pa man, mga namumuno sa anumang samahan, masasabi kong may kapangyarihan yan. At pwede nilang ipakita ang kanilang kapangyarihan kung ibig nilang makita. Katulad ng isang presidente, katulad ng kung balikan ko ang panahon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos, ibinigay niya, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Paano? Diniklara niya ang martial law. So nakita doon ang kapangyarihan ng presidente na mahirap kalabanin basta may kapangyarihan. Ano? Pero sa ating pagbasa mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating ito ay kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan kanyang ipinakita dito sa ating ebanghelyong tinunghayan ngayon. Amen. So ano itong kapangyarihan nito? So number 1 agad tayo. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa para matapos na agad tayo, no? So unang kapangyarihan na nireveal dito sa ating pagbasa, sa ating ebanghelyo ay the power of healing. No? Kapangyarihan ng pagpapagaling. Saan po ba nakikita? Sa talata 30 hanggang 31, sabi doon, naratay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at binangon. Noon din, inibisan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Anong nakita natin dito? No? Kapangyarihan ng Panginoon Jesus sa pagpapagaling na kung saan pumunta agad siya doon sa may sakit at karamdaman na walang iba ang biyanan ni Simon Pedro. Amen? Ano bang koneksyon dito sa ating buhay? Yung kapangyarihan na pinakita ng Panginoon Jesus na ibig kong sabihin na ang koneksyon nito na di tayo dapat mag-alinlangan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ipinakita dito na hindi tayo dapat mag-alinlangan sa gahom o kapangyarihan ng Panginoon Kristo sa kanyang pagpapagaling na kung saan tayo dapat lumapit agad tayo sa Panginoon katulad ng ginawa ni Simon Pedro na nakita niyang may sakit ang kanyang biyanan, ang iyang ugangan, no? May lagnat at hindi ito basta-basta lagnat lang. Hindi ito ordinaryong lagnat yan. Amen? Napakataas na lagnat ito, na ibig sabihin mataas, mainit na mainit. No? Kumbaga sa dito sa ating panahon ngayon,
kubid ka na. Idideklarang kubid ka na. Sa panahon na yun, kasi sa panahon ko naranasan ko yung tipos. Iba mo ng tipos? Alam niyo tipos? Ang lagnat ay napakataas, mawala, babalik, mawala, babalik. Sa akin nangyari yan noon eh. No? Nilagnat ako. Pagdating ng umaga, wala akong lagnat. Trabaho ako sa palengke, sa Carbon, sa Cebu. Pagdating ng alas 4 na hapon, hangtod sa gabi, nalagnatin ako. Takigan ako, magkurog-kurog ang lawas ko, na ganyan, no? Tapos, pagkaugma, buwagtan ako, di kinom na tambal. No? Pag inom ko ng gamot, no, gumagaling. So, ganyan, ang sakit na yan, yung mas lagnat na, grabe kayo. So, ito yung sakit na naranasan ng biyanan ni Simon Pedro. So, ibig kong sabihin na tayo, kung ano mang may sakit o ano mang problema ng ating buhay, anong ibig kong sabihin? Kapag may problema ka, ilapit mo sa Panginoon dahil siya ang may kapangyarihan upang pagalingin ang anumang karamdaman mo sa bulsa, sa pangailangan mo, siya ang tutugunon niya ang pangailangan ng bawat isa sa atin. Amen. So hindi tayo dapat mag-alinlangan. Amen po ba? Katulad ng sinishare ni Sister Mian, no? Siyempre, sino nga naman sila ni si Gian, no? Ano ba naman kakayanan nila? Pero ayan, ipinagkatiwala nila sa Diyos. So tayo din, hindi ko sinasabing kayo, wala kayong pagtitiwala sa Diyos. Kaya lang, nandyan sa atin na madali tayo makalimot. Minsan kasi pag dumarating sa ating buhay, ang pangyayari na biglang nagkasakit ang anak mo o sino pa mang membro ng pamilya mo, natataranta ka na. Imbis na lumapit ka sa Diyos, kung kanino ka lalapit. Naalala ko, Sister Joy, natumba dito yung choir ng Basak. Nagtatakbo ito na taranta dito. Sabi, ay, ang choir, tumba na, mamatay. Ano ipinakita doon? Yung nakalimot ka, na may Diyos tayong makapangyarihan, na kayang pagalingin yung may sakit at karamdaman. Di ba? Amin po ba mga kapatid ko sa Panginoon? So ito dapat nating tandaan na huwag tayong makalimot na may Panginoong Diyos tayo, Panginoong Hesukristo na makapangyarihan sa lahat at may kapangyarihan na magpagaling sa namang uri ng sakit at karamdaman. Amin po ba? O anumang karamdaman na naranasan ninyo sa iyong pamilya, idulog natin sa Diyos. Pero sa ating panahon, may mga kahilingan tayo na hindi agad tayo tinutugon ng Diyos. Minsan bigo tayo. Di lahat nating mga paglapit sa Diyos ay nabibigo tayo. Pero dito naman ipinakita agad na paglapit ni Simon Pedro, ipinakita ng Panginoon ang kanyang habag. No? Sa totoo lang, koneksyon ng kapangyarihan ng Panginoon, ipinakita niya yung habag din niya sa kapwa-tao. Kasi tao ang Panginoon sa Kristo sa panahon yan. Amen? Di naman sa Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. So, bilang tao, ipinakita niya ang isang ugali na dapat hindi ka sa salita lang. No? Maari sabihin niya, o sige, dahil alam niya man may kapangyarihan siya, sige, di na ako pupunta doon, total. May kapangyarihan naman ako. Punta ka na doon sa iyong bayan, magaling na yung biyanan mo. Pero hindi. Ipinakita niya ang kanyang pagkamahapatindi. Amin po ba? Pumunta siya. Nandun siyang, ibig sabihin, personal niyang inabot ang pangailangan ng taong ito. Yung biyanan ni Simon Pedro. Amen? So yan, mga kapatid ko sa Panginoon, huwag tayong makalimot na may Panginoong Kristo tayong makapangyarihan sa lahat na bumaba dito sa lupa at walang pwedeng matatalo sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga sabi nila, ayan na naman, karagdagan itong kurikong na ito, di ba? Nagigpit na naman, dahil meron daw na, ano ba yan tinatawag nila na, darating na naman.
Oo. Sabi ko, ba't kayo matatakot? Sabi ko sa aking asawa, ba't ka matatakot? May Diyos tayo eh. Nung minsan, tumawag sa akin, Papa, natatakot ako. Ba't ka natakot? Natataranta siya. Ano bang dahilan natataranta? Tika muna. Relax lang. Kasi may sulat dumating. Ang sulat na detreat. May ribbon na itim para sa aking anak na lalaki na nasa abroad. Sabi niya, ito, sino bang hindi matatakot ito? Sabi ko, ba't matatakot ka? Ba't matataranta ka? May Diyos tayong makapangyarihan. Tandaan mo ang pangako ng Diyos sa Salmo 91. Sabi ko sa aking asawa. So, kumalma siya. Alamin mo muna, kasi yung anak mo to sa barko, nandun siya. Alamin mo natin, tawagan muna natin siya. Alamin natin kung ano talaga yan. Ang dahilan, baka may lihim siyang kaaway. So ito, lumabas, kasamahan nila, chief mate ng barkong kanilang sinakyan noon, matagal na, at may ginawang kalukuhan. So silang lahat, na mga kasama, mga crew, doon sa barkong yon ay nireklamo niya sa kumpanya at natanggal ang taong ito. So ang ginawa niya, lahat ng mga crew doon, kasama ng aking mga anak, ay pinapadala niya ng mga detreat. Tinatakot niya. So sabi ko, ba't ka matatakot? At kung may tao talang gustong pumatay, di ka na kailangan susulatan pa. Bakit paalam mo pa papatayin kita? May tao bang papatay ng gano'n? Kung may tao, kung papatayin isang tao, papatayin ka ng diretsyo, di na magsasabi pa na, papadala ka ng sulat. Di ba? So, isipin din natin, gamitin din natin isipan. Common sense din minsan. Minsan kasi nawawala sa atin yan. Amen? Bakit? Dahil natataranta tayo, nawawala sa ating isipan na may kapangyarihan tayong Diyos may Diyos tayong makapangyarihan sa lahat na nagpoprotekta sa atin. Kaya nga sabi niya, sabi diba, if God is with us, no God go against us. Walang pwedeng gumalaw sa atin. Amen. Kaya nga, yan ang ating panghawakan na may Diyos tayong makapangyarihan at kayang magpagaling sa anumang sakit at karamdaman. Amen. Lahat na yan. Naglalarawan yan ng problema. Di ba? Pag may sakit, di ba, pinoproblema natin. Paglalarawan din, hindi lang, kung ating titingnan mabuti, hindi lang ito talaga para doon sa may sakit lang. Ibig sabihin yung, sabi ko nga kanina, sakit ng bulsa, yung walang laman ang wallet mo, kayang gamutin ng Panginoon. Diba? Kayang gamutin na ng Panginoon. Kaya nga, huwag tayong mag-alala. Wala ka mang pera ngayon, wala ka mang natatanggap pa, huwag kang mag-alala. Darating. Amen po ba? So yan. At pinatunayan na yan noong anniversary ng Marcela ba yun? Diba? Dumating ang napakalaking litson. Mapapanood nyo yan sa premiere ko mamaya 9 ng gabi sa aking YouTube channel. Naka yung pagkain ng mga tao doon sa office. Lahat yan. So yun, pinakita ko dyan kung gaano ang ating Panginoong Diyos magpala, no? Nasa paglilingkod natin sa Diyos, grabe ang biyaya sa pagkain pa lang, nandiyan dyan, no? Pagkain, pampisikan. So pangalawa mga kapatid ko sa Panginoon na ipinakita dito, una ihayag, no? The power of Jesus revealed ay the power of deliverance, no? Kapangyarihan ng pagpapalaya. Amen. So sabi dito sa talata 34, pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam niya nila kung sino siya. So anong ibig kong sabihin nito mga kapatid ko sa Panginoon? May kapangyarihan siyang magpapalaya. Deliverance, sabihin, sa ating buhay, kung ano mang umaalipin sa atin, nagawa ng masamang espiritu, lumapit lang din tayo kay Jesus. Amen. Lumapit lang din tayo kay Jesus at kaya niya tayong palayain sa anumang pagkaalipin ng mga gawa ng masasamang espiritu. Yung masama nating ugali, numero 1 yan. Alipin tayo sa ating sariling, ano yon?
ating emosyon, numero 1 yan. Na kapag hindi natin napagbigyan, huwag niyong sabihin ni Dixon Mama ang loob na hindi kayo napagbigyan ni Sir Darwin. Ito, totoo yan. Sabi niya, hindi pwedeng dalhin nila si Brother JB dahil may praise and worship tayo sa umaga. Alas 6 pa lang, nagpe-praise and worship kami bago mag-alas 7. So nandun yun yung tugtugan. Nawala si Brother Jelvin. So dumating ang biyaya ng Diyos, si JB. So siya ngayon ang kapalit ni Brother Jelvin. Na, kasi kami, alam namin, pero kulang kami sa kaalaman pagdating sa worship dahil di naman kami mga choir talaga. So nandiyan dyan na nagkwa-choir bago mag-preacher. So yan ang dahilan. No? Iklaro unta ni sir kay nga no, pwede gyud mo adjust na mo sa time. Sige, maghuwat ta tama na. Teka muna, bakit di nyo, klaro naman good nga hindi pwede si JB, JB. So na yun, ibig sabihin klaro na yan. Di mo na kailangan pang sa, ano bang dahilan? No? Bakit sabi ni Joy na Jim okay na naghintay na lang tayo Mr. Joy? pagkatapos ng dili. Joy mo siya. Sabi niya hanggang ano daw, okay na daw. Hintayin na lang yung BFM matapos. Naghintay kami. Walang sinabi si Sir na gano'n. Maring, ano na lang, sinabi lang ni Joy mo sa iyo, pero walang sinabi si Sir. Pero yan ibig sabihin, huwag nating pag-usapan yan, kundi yung ating damdamin na pag minsan di tayo napagbigyan, sa Diyos nagtatampo nga tayo eh. Huwag yung sabihin. Pag hindi kayo na-answered prayer, matagal na. Minsan nagtatampo ka, bakit Lord? Bakit naman ako ganito? Na lagi naman akong sa iyo, naglilingkod sa iyo. Minsan sinusubok pa rin tayo ng Panginoon. Yung pagsubok sa atin ng Diyos, ay hindi nawawala yan habang buhay tayo. Hinuhubog tayo. Nililinang tayo. Diba? Para maging matibay tayo sa ating pagiging tagasunod ng Panginoon Kristo. Amen po ba? So, anong ibig sabihin? Papalayain ka sa pagkalipin ng ating sarili. Kaya sabi ko, ilang beses ko ba yan sinasabi na ang ating pananalig kapag si Kristo na talaga nagari sa atin beyond our 5 senses. Ibig sabihin, lagpas ka na sa 5 senses yung naramdaman mo, yung 5 na yan na naramdaman mo sa iyong sarili, sa iyong emosyon, sa iyong damdamin, hindi ka na bumabase doon. Ibig sabihin, umunlad ka na sa iyong pananampalataya. Amen po ba? Nakalaya ka na sa pagkalipin ng sarili mong damdamin. Kasi yan ang kalaban mo eh. Numero 1 ang kalaban natin ng ating damdamin. Totoo yan. Na minsan gusto mong gawin ang mga bagay na kalooban ng Diyos. Subalit, minsan, kukontrahin ang damdamin mo yan. Totoo yan kasi bakit ko nasabi, personal ko rin nararanasan yan eh. Amen? Personal ko rin nararanasan yan. Kinukontra ng aking sarili, pero anong dapat natin gawin? I-overcome natin yan. Napatuloy tayong si Kristo ang ating paghariin sa ating mga puso para maging malaya tayo. Maging malaya ka sa pagkalipin ng droga, pagkalipin ng kung ano paman, pagiging masama mong pagiging tao na masama ang iyong pag-uugali, maging malaya tayo pag si Kristo na talaga ang ating pinaghari. Amen po ba? Kaya ito nga ipinakita dito ng Panginoon yung kapangyarihan ng pagpapalaya kung atin siyang tanggapin kapag dumating siya sa buhay natin at tinanggap natin siya, lalaya tayo. At tulad ko nga rin, lumaya ako sa masamang bisyo, sa iba't ibang mga vices sa mundong ito na aking na-include. Ibig sabihin, maaga kong natutunan. Sabi ko nga noon, ulit-ulit kong sinasabi, baka sabihin nyo naman, yan na naman. Pero ito yung totoong nangyari sa buhay ko. No? 14 anyos pa lang, alipin na ako ng mga iba't ibang bisyo. Sugal, paglalasing, babae, etc. So yan. No? So pero, nung dumating si Jesus sa buhay ko, at tinanggap ko ito, unti-unting nagbago. Nakalaya. Amen po ba? So, nakita mo, uminom ka pa rin. Uminom. Pero, nakalaya na ako. Anong ibig sabihin? Kontrolado ko na yung sarili ko. Kapag alam ko na medyo, hinto na. Huwag na tayo, tama na. Hindi yung patuyang ta, na hindi na tayo na makauli, gakamang ka na lang.
Gumagapang ka na. So, yun. So, ito ang isang kapangyarihan na ipinakita ng Panginoon sa Kristo, yung pagpalaya. No? Maging malaya tayo sa pagkaalipin ng demonyo. Ano yung mga gawa ng demonyo? Marami yan. Kayo, alam nyo rin yan. Amin po ba? Alam natin yan. Yung pagkailabtano na nato, dato yung sigkatao, gawa ng demonyo yan eh. Na, pakialaman mo yung ibang tao kaysa sarili mo, di ba? O yan, isa yan na makakalaya tayo sa pagkaalipin yan. Amin po ba? O. So yan mga kapatid ko sa Panginoon, dahil ang sabi nga doon sa Galatia 5:19-21, hindi maikakaila ang magagawa ng laman. O, ito na nga yung umaalipin sa atin. No? Pangangalonya, karimari-mari na pamumuhay. Naintindihan niyo po ba yung karimari-mari na pamumuhay? Yung maruming-maruming na pamumuhay. Na kasuklam-suklam ng tao. Kapag nalaman, halimbawa, ako, nakipagtalik ako sa sarili kong anak, halimbawa, karimari-mari na pamumuhay yan. Diba? O ano pa man na ginagawa ko. So, isang pag-alimbawa lang po yan. No? So, kasi may mga ama na ginagahasa ang kanilang anak. Ganon. Amin po ba? So, yan ang isa sa sinasabing karimari-mari na pamumuhay. Kahalayan. Ibig sabihin, pag sinabing kahalayan, alam niyo na rin po yan. No? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, o marami ang sinasabing Diyos-Diyosan. Minsan, sa mga bagay na kung saan, sabi, ilang beses na pinapaliwanag ni Sir Darwin, hindi lang yung Diyos-Diyosan na estatwa ba to? Hindi yan. Marami tayong Diyos-Diyosan sa ating buhay. Kung ano yung bagay na kung saan nandoon na focus ang iyong isipan, isa yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Na paggising mo pa lang, nandoon ka na agad. Parang nawala siya sa buhay mo. Ay, kulang ang buhay mo kapag wala siya. Pagsamba sa Diyos-Diyosan din yan. Amen? So yan, mga kapatid ko sa Panginoon. So lumapit tayo kay Jesus. Amen po ba? Katulad ng ginawa ni Simon Pedro. Amen? Upang makalaya tayo sa pagkalipin ng mga gawa ng masasamang espiritu, gawa ng dyablo. Amen po? Ang ikatatlong ipinakita na kapangyarihan ng Panginoon noong naipadayag na gahom ng atong Panginoon Kristo ay power to control any situation. No? Nasa kanya ang kapangyarihan upang kontrolin ang anumang sitwasyon ng buhay mo. Amen? Kaya nga, sabi mo kanina, Sister Mia, relax lang. Nandyan si George na nagkukontrol sa atin. Huwag kang mabalisa, huwag kang mag-alala. Dahil kontrolado ng Panginoong Hesus ang tanang sitwasyon sa atong kinabuhi. Amen? Kaya huwag kang mag-alala. Sabihin mo man, may sakit ka, wano pa man, may karamdaman ka na hindi pa gumaling-galing. Hayaan mo lang, ipagkatiwala mo lang sa Diyos. Dahil alam naman niya, alam niya kontrolin ang ano mang nandyan sa buhay mo. Kahit na may sakit ka, pwede ka pang ipaabuti na 100 taon ng Panginoon. Buhay ka na, pero pag sinabi ng Panginoon, bukas wala ka na. Kahit anong lakas ng katawan mo, kahit anong sabihin mo man wala kang sakit, normal ang dugo mo, dido ka pa rin. Pag hindi na pukontrolin ng Panginoon ang pangyayari sa buhay. Dido pa. Yari ka pa rin. Totoo hindi. Di ba? So, bakit tayo mag-alala? Nandiyan ang Panginoon na kayang kontrolin. Basta, ipagkatiwala lang natin ang lahat sa Kanya, Lord. Wala na kaming bugas para ugma. Bahala na ka, Lord, dahil pakaon ako ni sa kong silingan. Kaya mas labi silang gigutom karon. No? Binigay mo sa iyong kapitbahay, pero ang Lord, pag nakita niya kung anong ginawa mong kabutihan sa iyong kapwa, higit ka rin ang pagpapalay na ating Diyos. Amen? So, kayang-kaya niyang kontrolin. Isa sa katunayan na kaya niyang kumontrol sa anumang sitwasyon, sabi sa Mark 4:39, bumangon si Jesus at inuutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka, tumigil ang hangin at tumihimik ang dagat.
Di ba? So, sa isang salita lang ng Panginoon, kaya niyang patigilin na anumang sitwasyon sa ating buhay. Yung kahirapan na yan, kayang patigilin ng Panginoon Diyos yan kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Huwag kang mawala ng pag-asa, sabihin, mula pa sa bata pa ako, hirap na ako. Ganyan. May Diyos ba? May Diyos. Adi ako maniniwala may Diyos ba? Kasi kami mula pa noon. No? Hirap na kami. Pero ang tanong, bakit buhay ka pa? Ha? Bakit buhay ka pa? Ang problema lang natin, ang hinanap kasi natin yung kasaganaan minsan talaga ang gusto natin. Pero di mo napapansin na at least kahit na di ka man maraming halimbawa, di man maraming pera dumating sa buhay mo, hindi ka naman nagugutom. Amen? Di naman tayo pinabayaan ng Diyos. Mayroon nga niyang mayaman, hindi naman makakain sa gusto kakainin. Bawal. Diba? Saan ka? Doon ka na lang sa wala ka ganong kwarta, wala ka ganong pera, wala namang pinagbabawal sa iyo. Amen po ba? Ang hirap kaya, katulad ng sitwasyon ni Sir, napakahirap. Pero mo yung sitwasyon niya na di pwede siya sa walang himbis, di siya pwede sa mga karning baboy o baka, o manok lang, no? So, di ko na sinabi na si Sir, no? Pero isang halimbawa lang yan ng pakahirap kaya. Di ba? Napakahirap kaya sa sitwasyon na may mga bawal sa atin. So ako, kontento na ako. Kahit na ganito ang buhay ko, wala pa man ako sariling tahanan, dahil na nauna ko yung mga pag-aaral na aking mga anak. Bahala na si Lord. Sabi ko, at least napagtapos ko ang aking mga anak. No? So, ang akin yung maligaya ako kahit wala akong sariling pang tahanan, nangungupahan pa ako, pero di naman ako pinabayaan ng Diyos. Amen. So, araw-araw kumakain, sobra-sobra. Walang bawal. Walang bawal. Amen? So, yun ang pinakamalaking biyaya ng Diyos. Amen po ba? So, tandaan natin, anumang sitwasyon na dumarating sa ating buhay, kahirapan, o ano pa man yung mga pagsubok na dumarating sa atin, kayang kontrolin ng Diyos. Amen. Amen? Ipaubayan natin sa Diyos. Amen po? Naalala ko, na-share ko na rin sa inyo, pero connection pa rin ito sa ating paksang pinag-usapan. Ang aking panganay na anak nga, yung pinadala ng detret na sulat, no? Nung maliit pa yan, yun nga sinasabi ko, yung lalamunan niya dito lumulubo yan. At nung pina-check up namin, kailangan operahin. Major operation ang kailangan. So, kailangan 25,000. Pero, ang tanong ko sa doktor, Dok, paano ang kalagayan ng aking anak? Sabi ng doktor, 50-50. Ay sabi ko, delikado pala. Gagastos pa ako. Tapos di ko sigurado ang kaligtasan ng anak ko sa doktor na ito. Sabi ko sa asawa ko, huwag na natin ipopera yan. Ibigay na natin sa Panginoon yan. Total sa kanya rin naman nagmula yan, ibinigay siya atin. O di siya magpapagaling. Bagamat wapa ko sa Elsaday at panahon na. Pero nandoon na sa ating puso yung pagtitiwala ko sa Diyos. Amen. Bagamat ang aking pakipagrelasyon sa Diyos ng panahon yon, di pa maganda. Bakit? Ang buhay ko, hindi mabuti. Pero nandoon yung pagsabi ko sa Diyos. Nagtitiwala ko sa Kanya, di kami pababayaan. Yun lang ang kulang ko. Dahil, bakit? Wala akong alam sa mga salita ng Diyos. Di pa ako nakapakinig ng mga salita ng Diyos. Kaya ganun. Kaya nga na dumating ang salita ng Diyos sa aking buhay, yun, naging dahilan upang nagbago ang buhay ko. Amen po ba? So yun po mga kapatid ko sa Panginoon, ang kapangyarihan ng pagkontrol sa mga sitwasyon sa atong kinabuhi. Anumang bagyo na dumarating sa buhay mo, kayang patigilin ng Diyos yan. Amen po ba? Kailangan nga lang magtiwala tayo ng buong buo sa ating Panginoon Kristo. Amen. Pangapat, the power of teaching. No? The power of teaching. Kung nandun ko sa anniversary, di ba sinabi ni Monsignor, ano yan? Maranok kayo? Yung kapangyarihan ng pagtuturo. Maranok. Bakit ba makapangyarihan? Kasi nga, lagi siyang nanalangin sa Diyos. Lagi siyang humihingi ng
gabay ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi doon, nawala siya, hinahanap siya, nandun siya at nananalangin. Ang ating Panginoon Kristo mapanalanginin. Kaya kapag ikaw mapanalanginin ka, may kapangyarihan ka. Sasanib sa buhay mo ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? So ang kapangyarihan ng kanyang pagpangaral, ito na may kapangyarihan. Ibig sabihin, mituhok sa mga taong makapakinig. Kaya saan kumuha ito ng karunungan ang taong ito? Diba? Sabi pa ng mga nandoon. Hindi katulad ng mga eskriba, mga pariseo, mga dalubhasa sa kautusan, na walang kwenta ang kanilang sinasabi. Pero ito, mudot sa ilang mga kasing-kasing. So ganyan kasi kapag may kapangyarihan ang salita na binibitawan. Katulad ng ating Panginoon Kristo, makapangyarihan ang kanyang mga sinasabi. Amen po ba? Sabi nga Mark 1:22, namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ito ang sinasabi ko. Amen po ba? So yan, sa ating buhay, ano yon? Kailangan din na patuloy tayong maniwala sa salita ng Panginoon na dahil yan may kapangyarihan na nagbibigay din sa ating buhay upang tayo magkaroon din ng kapangyarihan. Na tinanggap mo ang salita ng Diyos at maniwala ka na may kapangyarihan ito sa buhay mo, ano man ang gagawin mo, ay may kapangyarihan ka. Amen po ba? Kasi nga, ang sinumang tumanggap sa Panginoon Kristo ay maging katulad din niya, may makapangyarihan. Kasi nga, sabi nga, sinabi niya sa kanyang mga lagad nun, mahigitan mo niyo pa ito. Di ba yung sinabi ng Panginoon, puno ng, ano ba yun? Si Kumurugit, lumipat ka sa dagat. Di ba? Ilipat sa dagat ang puno. So, ano ibig sabihin? Kaya niya rin gawin. Higit pa riyan. Ibig sabihin, bilang tao tayo, kasi ang Panginoon nga, ulitin ko, tao siya, subalit, ipinakita niya na kapag nagtiwala ka sa Diyos, lagi kang nanalangin sa Diyos, ano man ang mga binitawan ng salita, may kapangyarihan din ito. Amen. Kaya nga, pag sinabi mo, nagtiwala ka sa Diyos, pag nag-pre-over ka, may kapangyarihan din. Pag sinabi mo sa isang kapatid mo, magaling ka na sa pangalan ni Jesus. Magaling na yun. Mudutong ano man, ubanan ka sa kapangyarihan ng Diyos. Ubanan ka sa atong Panginoon sa Kristo. Ubanan ka sa Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, ang atong Panginoon Kristo, kaya gano'n na lang makapangyarihan ng kanyang mga salita dahil nandun sa kanyang banal na Espiritu. Dahil siya laging nananalangin. Amen po ba? Na kita pag sige tag-ampo, pag nag-ampo, tapirni, ay kukunsad sa ating buhay ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya naranasan nyo ba yan? Na kapag nanalangin tayo ng taimtim, maramdaman mo. No? Maramdaman mo yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga, di man natin siya nakikita, pero naramdaman mo, nakasama mo siya. Amen po ba? So, yan po, ang pang-apat. Hanggang ano tayo 10 ito eh. Hindi. Kunti na, malapit na tayong matapos. Pang-5, ang kapangyarihan na ipinakita dito, yung kapangyarihan ng kanyang pangalan. The power of His mighty name, Jesus. Amen? Kapangyarihan ng kanyang makapangyarihang pangalan. Sabi sa John 17:11-12, at ngayon ako'y papunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamagitan ng kanyang sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Sabi ng Panginoon dito, no? Kapangyarihan ng iyong pangalan, pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y mag-isa kung papaanong tayo isa habang kasama nila ako. Iingatan ko sila sa pamagitan ng kapangyarihang iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang mapahamak liban sa taong humahanap ng kanyang kapahamakan. Narinig niyo po? Walang mapapahamak maliban lang sa taong humahanap ng kanyang kapahamakan. Ano yon? Yung mga taong hindi tumanggap sa mga salita ng Diyos. Yung mga tao hindi sumusunod sa salita ng Diyos, hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos.
Yung mga taong matitigas ang ulo, padayon sa paghimog, mga butang na dili maayo, yon kapahamakan. Yon ang hinahanap. Amen po ba? Nakasabot ba mo? So, naunawaan natin yon, no? Na makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, kapag nagpalayas ka ng masamang espiritu, in the name of Jesus, di ba? At ito pala ang pangalan ng Diyos Ama. Amen. Ang Ama at ang Panginoong Hesus, ang anak, ay isa ang pangalan. Isa may mukontrani. Malinaw sa atong pagbasa. Amen po. So, junior pa lang atong Panginoon Kristo. Junior. O bakit? O, ito. Ulitin ko ha. Ingatan mo sila sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. O, di ba? Ang Panginoon Hesus ang nagsalita eh. Pangalang ibinigay mo sa akin. O, di ba? Upang sila maging isa. Kung paanong tayo iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamagitan ng, inulit na naman niya, kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Amen? O inalagaan ko sila at ni isa'y walang mapahamak liban sa taong humahanap ng kanyang kapahamakan. So, totoo yan. Ang tao talaga ang humahanap ng kapahamakan. Amen? Bakit napapahamak ang tao? Sa kapabayaan. Minsan nangyayari sa atin, padidisgrasya tayo, minsan sa atin rin kapabayaan. Amen? Dumarating sa atin ang kapahamakan dahil din sa ating kapabayaan tungkol sa ating pakipagrelasyon sa Diyos. Minsan nakakalimot tayo. Oo, minsan dumadalo sa... Dalo naman tayo ng dalo sa gawain ng Panginoon. Dalo kayo ng dalo. Pero anong uri bang pamumuhay natin? May natutunan ba tayo? May nabago sa buhay ba natin? Di ba? So kung, yun nga, kung ang buhay natin ay patuloy pa rin, ang hinahanap natin ay kapahamakan. Hindi yung kaligtasan na mula sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So yon mga kapatid ko sa Panginoon, ang panglima, the power of His mighty name, Jesus. So wag natin basta-basta baliwalain. Kaya pag ikaw may paniniwala ka, may tiwala ka sa Diyos, kahit ikaw, kaya mo magpapagaling. Tayong lahat, pwede kayong magpapagaling sa pamagitan ng pangalan natin Panginoon Kristo. Kaya nga, di na kailangan, kung may panalig ka, di ka na kailangan tumawag pa ng preacher. Kung halimbawa, tulog na ba ang mga preacher eh? Bakit tatawag ka pa? Ba't pupunta ka pa doon? Kahit hating gabi. Ikaw na tumanggap kay Kristo Jesus, may paniniwala ka, may kapangyarihan ka, kaya mong pagalingin ang anumang karamdaman na nandyan na nangyari sa iyong membro ng pamilya. Amen po ba? So yan mga kapatid ko sa Panginoon. Ang pang-anim, at dito tayo magtatapos, hanggang 6 lang, kasi si Brother Mike, ito. Hindi tayo darating ng ito. The power of love. Amen? Ipinakita ng Panginoong Jesucristo ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig sa atin. Sabi dito sa talata 38 hanggang 39, ngunit sinabi ni Jesus, kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapitbayan upang makapangaral ako roon at ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niyang buong Galilea, nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Amen? So anong ipinakita dito? Punta pa sa lahat ng lugar na kung saan nandoon ang dapat na abutin niya, dapat ipadama niya ang kanyang pagmamahal, yung pagpapalaya sa mga masamang espiritu, sa mga taong nandoon na inaalihan nito. Amen? So, ipinakita ng Panginoon Hesus ang pag-ibig ng Diyos sa lahat na hindi lang siya steady sa isang lugar. No? Pinakita niya na hindi lang dito ka lang sa isang lugar, kundi dapat dumako din tayo sa iba. So tayo bilang tayo mga alagad ng Panginoon, hindi lang tayo dapat naka-steady rin sa ating bahay, kundi abutin natin ang ating mga iba pang kapitbahay upang makarinig sila ng mabuting balita. Amen. Ito yung pinakita ng Panginoon para makita ang pag-ibig ng Diyos. Na maabot natin sila para makasama natin at sila ay magkaroon ng kaligtasan.
Amen? So, sa unang Juan 4:9, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen po? So grabe ng pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Kaya nga pinakita nga, ang daming pagpapakita sa Biblia kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya nga sinasabi doon, mawala man ang isa sa 100 tupa, hahanapin niya ang isa, iiwan mo na pang samantalang 11. Kasi ayaw niya, ni isa man ay mapapahamak sa kanyang mga anak o mga tupa. Amen po. So ito lang ang aking bahagi ngayon sa hapong ito dahil medyo gabi na, madilim na. No? Una, ano ang kapangyarihan na ihayag ng Panginoon? The power of healing. Ang kapangyarihan ng pagpapagaling. Ang ikaduha, the power of deliverance o kapangyarihan ng pagpapalaya. Ang pangatlo, the power of to control in any situation o kapangyarihan na pagkontrol sa anumang sitwasyon ng buhay natin. The power of teaching, ang pang-apat, o kapangyarihan ng kanyang pangangaral. Ang panglima, the power of His mighty name, Jesus. Ang panghuli, the power of love. Nasa atin ba yan? So, tumindig na po tayong lahat sa oras na ito. At minsan pa ulitin ko, ang kapangyarihan ba ni Jesus ay iyong naranasan? Tatanungin ko po kayo. Naranasan natin lahat ang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan mo bang gumaling sa sakit at karamdaman? So pinagaling tayo. So kung tinugon ng Diyos ang tinugon ng Diyos ang ating mga kahilingan o pinagpala tayo, pinagaling tayo sa ng sakit at karamdaman. So dapat anong ating gagawin? Tularan natin ang gana ni Simon Pedro na kung saan bilang pagpapasalamat siya ay naglingkod sa Diyos. Amen po ba? Kung makamta natin ang biyat pagpapala ng Diyos, dapat atin siyang paglingkuran para patuloy nating maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pag-ibig o the power of love. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace Yes, Lord. that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see. Lord, renew my mind.
Draw me to your side, and as I wait, I rise up like an eagle, and I will soar you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Yes, Lord, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na ipinakaloob mo po sa amin, na ihandog mo ang iyong buhay alang-alang sa amin, O Diyos. Salamat sa hapong ito, sa iyong mensahe para sa amin. Loobin mo, O Diyos, na ito'y magdulot sa aming buhay tungo sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, na ito'y makita sa araw-araw naming buhay. Loobin mo, O Diyos, na kaming lahat na narito ngayon ay pagpalain mo. Unang-una, O Diyos, ang aming coordinator, Sister Joy Calderon. Ikaw po ang magpala sa kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya, ano man ang kanyang pangailangan, ano mang pinagkukunan niya ng mga pinansyal, O Diyos, ikaw po ang magpala at magpasagana nito. Ganon din ang kanyang kalusugan, patuloy mong pagpalain. At ganon din, O Diyos, si Sister Dulcie Barol, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga anak, apo, manugang. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanyang brother husband, O Diyos. Magkalayo man sila, ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa. Ingatan mo po sila, Panginoon, ilayo sa anumang uri ng kapahamakan. At patuloy mo rin, O Diyos, ibuhos sa kanila ang biya at pagpapalang siksiklig di gumaapaw. Ganon din, O Diyos, si Sister Diane, ang batang ito, O Diyos, ang patuloy kong dinudulog sa iyo, pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang brother husband, at loobin mo, O Diyos, ang biyaya na pinakamimiti nila, magkaroon na sila ng kanilang anak. At ganon din, O Diyos, ang kanilang kabuhayan, ikaw po ang patuloy na magpala. Pagpalain mo ang buhay paglilingkod ni Sister Diane, Panginoon. Patuloy mo siyang gamitin sa kapanahonan na maging daluyan din ng pagpapala para sa iba sa pamamagitan ng kanyang pag-awit para sa iyo, Diyos. Ganon din sila Sister Billy. Pagpalain mo, Diyos, ang aking kapatid na ito, ang kanyang magulang, kanyang nanay, patuloy mong pagpalain at ang kanilang kalusugan, patuloy na ipagkaloob ang magandang kalusugan, malayo sa anumang sakit at karamdaman, yung kalakasang pisikal, patuloy nilang maranasan, O Diyos, patuloy na proteksyonan at ilayo sa anumang kapahamakan. Ganon din Sister Jima, ang kanyang buong pamilya, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid o sino pa mang miyembro ng kanyang pamilya. Ikaw po ang patuloy na magpala sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga ikinabubuhay, negosyo o ano pa mang trabaho, Panginoon. Ganon din, O Diyos, si Sister Mian Arias, loobin mo, O Diyos, ikaw mo magpala sa kanilang buong pamilya, kay Brother Fry, kanilang mga anak, na sila pong lahat ay naglilingkod sa iyo, Panginoon. Ano man ang kanilang pangailangan, dalangin ko na patuloy mong provide sa kanila sa pangalan ni Jesus. Ganun din, sila Sister Nina, Sister Betty, at iba pang mga lingkod na narito, Diyos, na sa oras nito wala ngayon. Ikaw po ang mag-abot sa kanila, O Diyos. Si Sister Rika, pagpalain mo, Panginoon, ang mga kapatiran ko, hindi ko man mabanggit ang kanilang pangalan. Alam mo po, Sister Nida, Lord, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kinabubuhay. At ganun, O Diyos, ilayo sa anumang matitinding pagsubok kaming lahat, O Diyos. At patuloy mo kaming gabayan, ingatan sa anumang kilos ng masamang espiritu na walang makapaminsala sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, maraming salamat at pagpalain mo, O Diyos, ang kanilang ibibigay, ano man ang kanilang ibibigay sa lingkod mo at para sa gawain mo, O Diyos. Amen. Ikaw po ang magpala, ibigay mo po sa kanila o ibalik mo sa kanilang higit pang pagpapala sa kanilang buhay, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama
ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan natin ang Panginoon at magpasalamat tayo sa ating Diyos.